So today pag-usapan natin ang ultimate na katanungan. Lagi kasi ito tinatanong sa comment section tsaka sa email ko. Glutathione. Ano nga ba ito? Kung nag-iisip ka bumili, ito na yung ultimate na video guide mo bago ka bumili and bago ka mag-decide kung talaga bang magte-take ka ng glutathione. Unang-una itong glutathione, naturally napoproduce ng katawan natin yan. Almost every cell ng katawan natin meron yan. Nagpo-produce siya by their own, naturally. So anong function ng gluta sa katawan? Baka narinig nyo na rin to. Ang glutathione ang pinaka-potent na antioxidant sa katawan natin. Ano ibig sabihin antioxidant? Dalawang words kasi na pinag-combine. So anti, ibig sabihin pangontra, and oxidant, ibig sabihin yung oxidation. Dok, ano naman yung oxidation? Ang oxidation kasi ibig sabihin yan, stress yan sa cells natin. Kapag na-oxidize yung cells natin, ibig sabihin nagkakaroon ng cell damage, nasisira yung cells, nagkakaroon ng inflammation, pamamaga. Basta yan yung dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng sakit, kung bakit tayo tumatanda, kung bakit humihina yung resistensya ng katawan natin. So very important ang function ng gluta. Imagine niyo kung wala tayong gluta sa katawan natin, sobrang bilis natin magkasakit, sobrang bilis natin tumanda, and ma-damage yung mga cells. Ang problema lang, however, hindi naman natin maiwasan na ma-expose sa oxidative stress na tinatawag. Almost everyday nagkakaroon ng oxidation sa cells natin. Bakit? Unang-una, dahil sa lifestyle natin. Pag-inom ng alak, ng sigarilyo, yan yung dalawang number 1 causes ng oxidation, yung mga bisyo na yan. Kung wala naman tayong bisyo, yung mga pang-araw-araw naman natin ginagawa, pagbabiyahe. Pag nagbabiyahe tayo araw-araw, papunta sa work or sa school, na-oxidize tayo. Bakit? Kasi merong pollution. Na-expose tayo sa pollution, sa usok, sa sunlight, na sobra-sobra yung UV exposure natin. Pwede rin. And of course, sa kinakain natin. Siyempre, yung mga ihaw. Kapag nag-ihaw tayo, mataas ang oxidation yan. Kasi nga, may usok. Tapos yung charcoal, yung components nun. Kapag dumikit yun dun sa iniihaw mong karne, pangit yung effect nun. Sa mga processed foods, yan, mataas ang oxidation yan. So, kung napapansin nyo, no, we are living in a toxic world. Sobrang daming toxicity sa environment. Pero andyan ang gluta bilang kanlungan natin. Yan. And kung yung levels ng oxidative stress mo sa pang-araw-araw sobrang taas kasi nga yung lifestyle mo or yung daily routine mo is medyo stressful, dyan na ngayon pumapasok yung benefit ng gluta supplementation. Another hot question, Doc, totoo po ba na nakakaputi ang gluta? Ang sagot, opo, nakakaputi po. Itong gluta kasi pinipigilan niya yung enzyme na tinatawag na tyrosinase. Tyrosinase, responsible yan para sa development ng melanin. Yung melanin, yan yung nagbibigay ng kulay sa balat. But of course, tandaan natin, bago kayo bumili at mag-take ng glutathione, i-check nyo muna kung FDA approved. Check nyo muna please. Kasi marami talaga akong nakikita sa TikTok na nagbebenta ng mga gluta, iba-iba yung formulation, iba-iba yung dosage. Pinakamasama is hindi pa FDA approved. Madali lang naman hanapin sa internet. So, type nyo lang yung brand ng gluta capsule and lagyan nyo ng space, tapos lagyan nyo yung FDA. Minsan kasi may lalabas na warning yung FDA. Kung andun siya sa warning list, huwag nyo nabilin yon. Another thing, kung magte-take po kayo ng gluta, ugaliin magpa-check muna sa doktor nyo kung pwede ba kayo doon. Siyempre, kung ano mang te-take natin sa katawan, dapat alam ng doctors natin yan kasi sila yung nakakaalam kung anong best para sa inyo. Kung meron kayong tanong tungkol sa gluta, comment down below and sasagutin ko sa next video.